Amen. Amen. Pagpalang araw po sa bawat isa. Sino ba excited sa ating family day? Amen. So, itahan natin ating mga katabi. May nakita ko nito, red family, oh. Diba? Ang galing. So, kanina meron tayong early bird. So, congrats sa ating early bird na family. Siyempre, excited sa amin. Okay, so, sino ba excited na? Tayo ito ngayon. At tayo po ay patuloy na aawit at pagpapasalamat sa ating Diyos sa bahay. Amen? Amen. Tayo po yung aawit, Heart na Sarah. Pagkita natin ang ating Panginoon. Patuloy natin siyang palakpakan at ulitin. Yes, Jesus, we welcome your presence, Panginoon. Hallelujah.
Ano naman ay nauwitin. Holy night. Gamitin natin ating mga tinig, ang ating mga tinig sa Kanya. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise to God. Hallelujah. You are the stars of our life, Panginoon. Hallelujah. The stars are brightly shining within me. All I hear is blue. Long lay the world. Long lay the world. And sing and never parting to me. And the song plays feel a pull.
manalangin po tayo na. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito na pinagkalubos sa amin, O God. Pinagtipon-tipon mo kami, Panginoon, ang pagpangaralan ka namin, Panginoon. Salamat sa iyo, mga banal na salita, Lord, na aming matanggap ngayong tanghalin ko, Panginoon. Sana, Lord, ipamumuhay namin, Panginoon, ilagay namin sa puso, sisipan namin, Panginoon, na ikaw lang tanging susundin, Panginoon, wala nang iba, Lord. Salamat sa mga oras na binigay mo sa amin, Lord. Salamat sa pag-iingat sa buong linggo, Panginoon. At sa ganun magsama-sama kami, Lord. Salamat sa iyo, banal na kapangyarihan. In Jesus' name, amen. Amen. Tayo sa magkabayan habang narit ang God is here. Open our eyes, Lord, Panginoon. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our eyes, Lord. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We need to hear you. Jesus, give me this. Jesus, give me this. Open our eyes. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Panginoon. Open our ears, Lord. Yes, when we hear you. Jesus, give me this. Jesus, give me this. Amen. Amen. Praise God. Tayo ba'y makakaupo na? Ayan. So, okay. So, yun daw sila pupo. So, yung mga ano, sige, dyan kayo. So, ngitian natin ating mga katabi. Ayan. So, hingin ako ng attendance, guys, para maano ko yung family. So, pag sinigaw ko po yung inyong family name, just say, praise God. Nag-workout lang tayo nakaraan nila eh. No? Amen? Sige, habang hintay yung attendance, mag-announcement po muna ako. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga activities for this year. Ayan, Monday to Fridays, ayan. Ano tayo, may sarili tayong prayer sa ating mga sarili pag-gising. Parang 3 times a day, di ba? Sabi nga nila, parang kumakain ka lang. Yung iba nga, 5 times a day kumakain, di ba? May breakfast, may merienda, tapos may lunch, tapos merienda ulit, tapos dinner. Minsan pa nga, midnight snack, no? Sana all. Oh, so, okay. So, every Sunday po, meron tayong service. So today po ay 9 a.m. sa ating family day. Mamaya po wala tayong afternoon service. Then, next week, regular service tayo. Yan ang ating last Sunday of the month. So meron tayong, ayan, regular service yan. Then next naman na Sunday, January 4, ang ating sorry po. Wednesday pa pala. Yung December 24, meron tayong Noche Buena ba yun? Media. Noche Buena. Dito. So, magkikita-kita tayo ng Wednesday. Alas 6 po ng gabi. Alam ko na, Noche Buena yun eh. Media Noche yung sa bagong alam yun na. Ngayon ko lang ulit. Okay, so, alas 6 po yun. Wednesday po yun. December 24, makita-kita tayo. So, dito na tayo kumain. Then, next Sunday, regular service, January 4, ay ang ating annual Thanksgiving Day. Pasalamat sa buong nagdaang taon. Amen. At meron din tayo dyan, communion, Holy Communion. Okay? So, ayan lang. Every Saturday, meron tayong music team rehearsal. Alright, yan ang ating mga pabalita for today. So, next time, meron ako next na ulit ng announcement, kadagdagan yan. So, grabe, ang bilis po ng araw. Tama po? Diba? So, ilang weeks na lang, ilang days na lang. Ngayon po ay 21. Siguro mga 10 days na lang. Diba? January 1 na, New Year na.
ano na, 2026 na. Amen? So, asan yung ating attendance? Ayan, thank you po. Mga very good po ba ito? Yung mga ano? Ayan. Yung gusto nyo niya. Sabi nila, para daw makaupo na daw sila. Okay, so, tatawagin ko po. Tapos, yung family name nyo, then say loud or shout loud na praise God. Okay? Hindi po yun. Hindi present. So, yun. Okay? So, okay. Wow! Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bongga sila yung pinakamarami dito. No? So, okay. Dapat ready ha. Full force tama to. Shout loud po. Okay? Praise God. Family. Di ba dalawa to? Sige, isa na lang. Family Salvador. Praise God! Isa na. Okay, ulit. Okay. Ayan, ready? Shout loud, okay? Ready, praise God. Ready, 1, 2, 3. Salvador Loreto, family! Ayan, sila po ang pinakamarami ngayon. Bibilangin ko ulit yung isa. Okay, ito naman, next. Sila ay, ayan, so ito yung mga naka-couple shirt, ay naka-couple family. Siyempre may red seat tayo no? Sila ito. So, ready na? Shout loud ng praise God. Amen? Bias family! Okay. So, next naman. Ito, excited pa to, November pa lang. Tatanungin lang, paano nga ba yung gifts? Paano ba yun? Diba? So, ayan na. So, ready na? So, ibig sabihin, ready. Ano talaga siya? Excited talaga tong family na to. So, ready? Nanay Paz, go family! Praise God! The next. Akala ko naka-answer. Okay, next. Ay, may mic yung isa eh. May mic to eh, no? So, sige. Alright. Fajardo, family! Okay! Kasi yun, may mic siya. Ayan. So, alam ko ito ano eh. Ba't parang iba walang firma dito, guys? Pag wala dito, hindi kasama sa, alam niyo na. Sige. Mamaya, magsulat yung iba dito ha. Wala akong nakitang mga pangalan pero dito yung mga mukha. Ayan. So, next. Ito. Kailangan siguro niya talaga to. Kasi siya na mag-isa eh. Okay, ready na kuya? Ready? Palmas family! It's good! Siyempre, hindi ko pa patalo. Ayan, hindi pa matalo to. Hindi pa patalo to, siyempre. Ito yung kanina sabi early bird kami ate. Kasi gusto ko talaga yung choco pie. Ayan, so, yeah. So, ito na. Ready? Gakutan family! Ayan, di ba bias ako? Kasi may mic ako eh. So, thank you po sa mga nag-participate. Yung iba po pala, wala pa. Palagay na lang ito para kasama sila sa gift. Oo nga, wala nga. Ito. Kaya nga, sige, ako na lang magsusulat. Yung mga alam ko. Ayan. Kaya nga eh, ampun ko yung isa eh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, ito sinulat ko na lang. Yung mga mukha ninyo ko, andito. Mukha at katawan.
naman, syempre. Yung present, syempre, importante yan. Okay, so ready? Mag-isa niyo daw siya. Buga mo to ha. Alright. Familial, family. Familial, family. Okay. So next, eto syempre nasa hawak-hawak niya eh. Ay, sige. Sige, next time na lang muna. Last na lang muna siya. Okay. So mag-isa rin dito, first time niya dito. Akala ko hindi niya ako, akala ko hindian niya ako eh. Pero praise God, dahil nandito si family, ang representative ng family, Oliva. Kahit pag ano mo praise God, ano naman din pa rin. So next time magano yan. So ano na, last na. Gusto mo talaga, last talaga. Last but not the least, no? Okay. So, representative ng De La Serna family. Oh, praise God. Okay, thank you guys. Ay, si Marayo? Ay, di ba pala po tapos. Okay. Tayo po yung magbibigay. Dala ko na sa pagbibigay. Gusto na kasi nilang mupo. Ayaw daw na lang ano. Okay, so makibukas po kayo sa akin sa Malakias 3:10. Meron po tayong personal offering envelope sa gilid ni Ate Kayla. Ayan, di ba? Alam ko na. Ayan, sa gilid niya. Meron stick dyan sa unahan. Kuha kayo ng isa, then envelope na sa isa. Purple. Ayan. Malakias 3:10. Ayan. So, ito yung isa sa mga paborito kong verse na hindi ko talaga makalimutan. Kasi sa nagdaang mga taon na nandito ako sa daigdig, lalim. So, ito yung pinakawakan ko lagi na kapag inuuna mo talaga si Lord, inuuna mo lahat ng commandments, utos niya, ay hindi ka talaga magiging buntot, hindi ka talaga mahuhuli sa lahat. Kapag hindi mo na alam yung gagawin mo, lapit ka lang talaga sa Kanya. Sabi dito, Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Amen? So, una pong magbigay sa atin ang Diyos. Di ba? Galing lahat po na lahat ng pagpapala, financial, mental, health. Di ba? Sa Kanya galing lahat ng aspeto ng ating buhay ay galing sa Kanya. So, ang way naman natin to give back, diba? Ito po ang pagbibigay sa kanya, sa kanyang kamali. Diba? Ito po yung tithes na 10 bahagi ng inyong income, ating income. So, dito sa church na ito, hindi na siya yung parang malaya na tayo, diba? Hindi na siya yung parang, ay, nakandiyak sa pagbigay ngayon. So, next time, may utang ako. No po. Ngayon po, mas maluwag siya. Binigyan na tayo ng kalayaan ng Lord. Diba? Pero, lagi natin isipin na lagi natin siyang unahin. Diba? Isipin natin yung 100%. Diba? Yung 90% po doon sa atin. Bahala ka bumili ng luho mo, ng gusto mo, ng mga bills mo, bayaran mo. At yung 10%, yun lang ang hinihingi ng Lord. So, una, mahirap po talaga yan, mag-commit, di ba? So, lahat dyan, guilty yan, na mahirap talaga. Lagi kasi nakafocus dun sa ibibigay. Alam niyo po, try niyo lang po na magawa yung utos niya. Sobrang siksik-lig po talaga yung umaapaw yung pagpapala na ibibigay niya sa inyo at sa atin. So, try nyo lang. Kapag nagbigay po kayo ng 10% ngayon, tapos next time hindi kayo nagbigay, itry nyo yung
comparison, maganda po makita niyo yun. Kasi isa yan sa mga susi ng pagiging Kristiyano. Amen po? So 2 Corinthians 7:9-7. Lagi na po baliktad yung dalawang yan. Ayan. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sino po dito yung masaya pag nagbibigay? Amen. Ibig sabihin, meron tayong mga extra, di ba? Meron tayong way. Tayo po nagiging bridge of blessings. So, ayan, nilagyan ng Lord ng pang-love letter ang Bible, di ba? Isa yun sa mga map, di ba? Guidance sa atin. So, binigyan niya tayo ng chance, di ba? Na magbigay tayo ng masaya. Sino na po masaya rin na magbigay? Ayan, tayo po ito ngayon. Tayo po magbibigay at umawit ng God is here. God is here. God is here. He is the God is Panginoon, salamat po Ama sa iyong mga pagpapalang yung pinagkakalog, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na makapagsuporta po kami sa iyong gawain, sa kalalawak po ng iyong gawain dito sa lupa. Pagpalain mo pang bawat pamilyang narito, Panginoon. At ang kanilang mga kahilingan na maaayos na ipagkaloob sa silang Diyos sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Maging sa kalusugan, Panginoon, ang kalakasan na bumula sa iyo, Panginoon, ay patuloy ng ikawad, Panginoon, sa bawat pamilya, bawat miyembro ng pamilyang narito, Ama. At ang kalusugan, Panginoon, ang pangatawan, Panginoon, lalo sa kitang spiritual, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, Ama, ang provisions mo, Panginoon, sa buong buhay ng bawat isang pamilyang narito, Panginoon, ang mga resources, Ama, ang may mga trabaho, pagpalain mo, Diyos, ang may mga business, negosyo, Panginoon, ikaw po ang siya magpala, Panginoon, ang sisipili sa buong mapal. Salamat po, Ama, Panginoon, kita namin we cannot outgive you, Lord, at salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, sapagkat tayo po nagmumula ang lahat, Panginoon. Salamat po, Ama, ikaw pang maitaas sa araw na ito, dakilang Diyos, sa pangalan ni Kristo, Jesus namin, Panginoon, at tagapagligtas. Sa lahat ng Kristiyano, sabi ng Amen. Amen, amen, amen. Kaya din makakaupo na. Kaya makakaupo na rin daw sila. Music din. So, ngayon po ay natako na tayo sa pagsalamat. At ngayon tatawag ako ng gusto ko nga per family representative eh. Tapos mamaya yung special number natin. No? Parang na dalawa eh. May dalawa akong special number na nagpalista. So,
Okay. So, tatawag muna ako ng tatlo para, mauna sa testimony. So, sino po ang nais mauna? Lahat po ba tayo pinagpala ng Diyos? Amen. So, nagdaang, linggo, buwan, name it, diba? So, sa Diyos po talaga ang papuri at ang salamat. Sino po? Nais magpasalamat. Ayan, palapahan po natin from Salvador family. Mr. Lam. Good morning sa lahat. Salamat ako sa Panginoon kasi una-una sa buong linggo na pag-iingat niya sa atin, hindi lang sa amin, sa ating lahat. Ingatan niya tayo, protection, tapos nilayo niya tayo sa sakit. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit nakaraang linggo, pagod na pagod kayo mag-asawa, palaging alas 2 ng madaling araw gising namin kasi maraming order na pagkain. Sabi-sunod nga, ayaw ko nang mag-order kasi kawawa kami lang dalawa, wala kami ibang kasama na kami lang talaga dalawa, pero sabi ko, papasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi binigyan niya kami ng kalakasan sa araw-araw. Yan lang hinihiling ko sa Kanya, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan, pagising namin na masaya kami kahit madaling araw kami gumising, pero praise God, nagpapasalamat ako kasi nandyan siya lagi kasama namin kahit pagod na kami, kaya Lord, salamat, yun lang. At saka isa pa, kung sino makatanggap sa ko mamaya, pasensya na kayo kasi wala nang oras. Nag-iisip ako, ano bang pwedeng ibigay sa ganitong kulay? Kaya, salamat. Kung sino makatanggap, God bless po. Thank you po. So, next. Next po. From Watch Family. Siya ulit. From... Akala ko ako, nagprank ako doon. Okay, so sino po? Next. From what family po? Ang next. Sige, ako muna. From our family. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi una-una, buo kami na narito. Amen po? Diba, isa sa mga struggle yan na may mga appointments, may mga distractions, diba, may mga kung ano man, kailangan excuses. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil buo kami na narito, Gaputan Family. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nung Friday, nagka-problem. So, nasa work ako habang nag-aalaga ng dalawang pasyente. Pero mas hanga ako sa mama ko. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ate Maya, nagpapasalamat ka may pamasyete ka dalawa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandun yung guidance ng Lord, yung protection ng Lord. Dahil noong una, kakabahan ko talaga, natatakot ka kasi health Alam mo, iba na yung trauma sa akin talaga pag about health. So, kaya siguro ako nandito sa health and industry. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung worries ko, pinalitan ng saya. Diba? Yung mga doubt ko, binigyan niya ako ng solusyon. Diba? So, nagpapasalamat ako nung Friday kasi po na dinala ko si Luisa. Ayan. Dinala siya kasi may akong inutos sa kanya. So, dinala ko si Luisa sa ER kasi sobra na yung pain niya sa ulo. Hindi na talaga niya makaya na, nahihilo na talaga siya. So, usually pag babae, alam niyo na kung ano yung akalain. Diba? So, salamat ako sa Lord dahil nandoon yung protection niya at yung guidance niya kasi nung na-ER siya, diba, rule out siya, nag-MRI, lahat ng mga labs ay ginawa sa kanya. Nagpapasalamat ako dahil nandiyan siya to guide dahil lahat ng mga hawak sa kanya, doctors, nurses, ay andun yung knowledge and wisdom, paano gagawin, ganyan. So, nung mga bandang hapon, akala niya papasok pa siya ng mga 1. Hindi na siya nakapasok. Diretso na talaga siyang ma-confine. So, na-confine siya overnight. So, na-discharge siya kagabi. So, hindi na ako nakauwi talaga noong Friday. So, tuloy-tuloy yun.
nasa isip namin, akala namin, kasi pagka-ulo po kasi iba na yan, neuro. Ibig sabihin, isa yan sa mga delikado na bahagi ng ating katawan. Diba naalala niyo po yung pinsan ko, yung may naoperahan, so naiba yung ugali, naiba yung kung ano man. So salamat ako dahil sabi ko, Lord, patuloy niyong ibigay sa akin yung kumpletong pamilya at patuloy akong maglilingkod sa iyo. So hindi niya ako binigo sa na yun dahil hindi po na nagawa yung operation. Praise God dahil incidental lang naman yung initial MRI. Pero, nandun pa rin po kami sa monitoring kasi siguro dahil nga pagod talaga siya dahil tapos hindi niya talaga na-stress na ba? So, kayo po ha, kailangan talaga mag-pray tayo kapag meron tayong doubt, may problems, anything in life, diba? So, lagi natin ibigay, i-surrender natin kay Lord. Kasi kami, sabi nga ng iba, sobrang lapit yun na kay Lord, bakit pa nalagay namin yung problem? Ganun po yun talaga, kapag lalo po kayo napapalapit kay Lord, ay lalo po kayo yung pinapakita ng mga miracles, ng mga happenings talaga, na good memories. Kasi nag-build tayo ng strong faith para sa Kanya, di ba? So, kasi paano po yung malalaman natin kung strong yung faith mo kung wala kang problema, di ba? At kung may problema ka, ibig sabihin kasama mo lagi si Lord. Di ba? Kapag nasa mga happy moments ka, di ba? Ay, ibig sabihin nun, may times na napapalayo ka na kay Lord kasi nakakapit na sa'yo or nakakabay na sa'yo yung kaaway. Masalamat ako sa Panginoon kasi sobrang ups and downs yung nangyari sa buhay ko this past few weeks and months. Ay, nandun yung talagang provision niya, yung privilege niya sa lahat ng bagay kasi hindi ko talaga kaya pagka ako lang. Hindi ko kaya na ano yun, yung hindi mo talaga kaya na ikaw lang mag-isa at pasasalamat. Sige po, next na, last muna ng representative for testimony. Bago tayo dako sa salita ng Diyos. Meron pa po? Ayan, from Fajardo family. Mamaya siya rin ang ano eh. Sige, pakapahan po natin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi po ako yung mag-preach. Last Sunday po kasi hindi ako nakapagpasalamat sa nakapag-testimony. So, ginawal ko po kasi simula nung mabuntis si Mrs. to at least give thanks or give testimony at least once or twice a month. So, pinagpapasalamat ko po kasi throughout the week or 2 weeks or buong December na medyo hindi makatulog si Mrs. Kulang siya sa tulog and then pumapasok pa yung dalawa, yung anak ko pong dalawa. So, talaga sa pahinga, kulang po siya. Alam naman po natin na kapag sa buntis, kailangan tuloy-tuloy yung pahinga. Makomplete yung 8 hours na tulog. Sa kanya kasi yung nangyayari is paudlot-udlot. Siyempre, kailangan mag-prepare para sa pagpasok ng mga bata. So, ngayon, vacation, dahil magpapasko, maganda ay na pahinga na siya sa pag-prepare sa mga bata. Kasi maaga po kasi pasok ng dalawa ko pong anak. So, ngayon, buo na yung pahinga niya sa gabi. Kanina lang siya umisip ng maaga dahil siyempre kakain. Kasi mag-ready for our service. Isa pa po, bukod dun sa family ko, dun din po dun sa work ko po. So, nung nakaraan po kasi, nagkaroon po kami ng tinatawag na redeployment.
Yun po yung, kasi sa work ko po kasi meron kaming mga account. So, dun sa una ko pong account na na-handle ko po for more than 5 years na. So, nagsarado na po siya. Nag-close down po siya kamakailan lang. Kasi, kinuha na po siya, kumbaga may mas nanalo pong bidding sa ibang site. So, nag-close po siya, napunta po ako sa bago ngayon. And then, yung bago ko po ngayon, nag-close po. Kita mo nga naman, di ba? So, yung sa pangalawa ko po, nag-close down po siya ngayong December 28. So, by January, may bagong account na naman na hawakan. At pero hindi po kasi siya tuloy-tuloy. So, ang mangyayari is mga siguro 1 week, 2 weeks na walang work. So, hindi pa po alam ni Mrs. Ngayon, alam niya na. Ayun, so mga after December 28, 29, sa bahay na ako muna. Mga 1 week, 2 weeks yun na hintay kung saan madidestino ulit. Huwag naman sana madestino sa malayo. Kasi meron po silang branch sa Cebu, Iloilo, saka Columbia. Pwede siguro sa Columbia. Hindi, joke. Ayun, so pinag-pray ko rin po na sana nawa po yung susunod na account na hawakan ko is hindi na siya temporary. Kumbaga, na siya, yun na yung magiging pangalawang permanent account na hawakan ko for the rest of my employment. Kasi ang ayaw ko po kasi, ayaw ko pong mag-resign tapos mag-a-apply na naman ulit. Nakakapagod mag-requirements. So, ang bala ko, kung magre-resign man ako, hindi na ako mag-a-apply ng trabaho. So, mag-ano na ako business, o kaya, mamahala ng hacienda, rancho, kumanin niya. Pamahalaan, pero hindi po ako tatakbo. Lakad lang. Mahirap tumakbo. Ayun po. So, next po. May po bang gustong magpasalamat, magbigay ng testimony? Sorry, Mike. Okay, thank you po. So, dadako na tayo sa pinakamahalaga na gawain ng ating activity, ang pakikinig ng banal na salita. So, ayan, i-fulfill na natin ating mga physical na presensya. So, ngayon naman po, ngayon naman po ay